May mamamatay tao na po ba rito? Ipis na po, ipis. Amen. Siya, yun po yung pinaka-ano nating napatay, ipis. Amen. Wala. Pero si David po, murderer and adulterer. Huwag lang magtaas kung may adulterer dito. Amen. Hindi na po. Pero tingnan natin, verse 6. Jesse was the father of King David. David was the father of Solomon. His mother was Bathsheba, the widow of Uriah. Ano po sasabi rito? Okay, he was called the man after God's own heart. Bakit po tinawag si David na man after God's own heart? Hindi dahil siya lang ay maker ng Psalm 23. That's one reason maybe. Because he loved his shepherd. He called his shepherd his shepherd and he doesn't want any other shepherd. Amen? Maybe tinawag siya na man after God's own heart dahil he's the killer of Goliath. Walang tumayo ng mga ibang Israel army bukod sa kanya na tumutulig sa tunay na Diyos. Kaya po siya tinawag na man after God's own heart. Kaya rin siya siguro tinawag na man after God's own heart dahil he's a mighty warrior. He's a good king and great king. Pero isa sa makita natin, bakit siya tinawag na man after God's own heart? Nung nagkamali siya. Are you listening, church? Amen. Nung nagkamali siya at pumunta si Nathan, the prophet, sa kanya at sinabi sa kanya na meron akong ikakwento sa iyo, David, na isang pangyayari. Meron isang pamilya na meron silang isang alaga na isang napaka-importante sa kanilang hayop. At meron siyang kapitbahay na itong hayop na ito ay pilitang kinuha sa kanila at inalis. David, anong iyong gagawin kung ikaw magbibigay ng desisyon dito? Sabi niya, dapat mamatay yung taong kumuha na yon ng hayop na yon sa pamilya nagmamahal dito sa kanyang kinuha na ito. At ang sinabi ni Nathan, ikaw yun, David. At alam niyo pong, nung nalaman niya yun, alam ng Diyos, sabi niya, na ako'y nagkamali. Ano po ba yung pagkakamali niya? Sa araw po, ito pong istorya. Habang ang kanyang mga sundalo ay nakikipagdigma sa kanilang mga kaaway na nasyon, nagpahinga po si David at ayaw niya na makipaggera dahil hari na siya. At isang araw, siya po'y pumunta sa balkonahin niya. Siya po'y naglalakad-lakad. Sa kanyang paglalakad-lakad, siya po'y napatingin sa kanan. At pagtingin niya sa kanan, hindi pa uuso nun ng CR, at ang paliguan, nakita niya po si Bathsheba. At doon po nagsimula ang story. Dahil nabighani po siya kay Bathsheba, tinawag niya itong babaeng ito at siya po'y nagkaroon ng sexual relationship. Mapadali pong storya. Si Bathsheba po'y may asawa. Ang pangalan ay Uriah. Si Uriah ay isang Hittite, hindi po Hudyo. Ngunit dahil siya'y nag-pledge ng allegiance sa nation of Israel, siya po'y nakikipagkera. Isa rin po siya sa mga mighty warrior ng Israel. Mapadaling storya, nagbunga po ang relasyon na ito between Bathsheba and David. At nung bunga, sabi, meron pong laman ng tiyan ko. Mapadaling storya, sabi niya, sige, tawagin si Uriah, pauwiin. Si Uriah po, pinagaling sa battlefield, umuwi, at kala ni David uuwi sa bahay nila, hindi po. Nandun sa quarter sila, doon natulog. At nalaman ni David, ano bang gagawin ko dito? Hindi umuwi. Gusto niya pagtakpan ang isang problema ng panibagong problema. Typical na tayo po. Tama po? Pag may problema, gusto pagtakpan ng panibagong problema para matakpan yung isa. David na David po tayo. Mapadali po ang kwento. Hindi po, sabi ni Uriah, habang ang aking mga kasama ay nakikipaglaban doon, ako yung uwi para magsaya at maglasing. Sabi, hindi ko gagawin yung siya po'y natulog doon sa may pintuan. Mapadali po uli ang istorya. Paulit-ulit po ako. Ang kwento po ay ginawa ni David. Pabalikin siya doon. At meron siyang ginawang sulat. Ilagay mo yan kung saan matindi ang pag-aaway, ang battle, at lagay mo siya sa unahan. At namatay po si Uriah. At yung pong istorya, kaya nagpunta po yung propeta at sinabi sa kanya, ikaw ang tao. Alam niyo pong ginawa ni David? Sabi niya, search me, O God, and know my heart to thee. Let not your Holy Spirit depart from me. I offer my life to you. Binigay niya yung buhay niya sa Panginoon. That's the reason why he was called the man after God's own heart. Hindi siya nanatili sa failure. Hindi siya nanatili doon sa kanyang mga kamaliang ginawa. Okay, pinagtakpan niya isang problema na another na pagtatakil. Pero nung siya po'y kinumpronta ng Diyos, sinuko niya yung buhay niya sa Panginoon. At yun rin po ang reason, amen, he was called the man after God's own heart.
And he was included in the family genealogy of the Lord Jesus Christ. And there are so many promises and prophecies from the Word of God that the Messiah will come from David. That's why when yung pong mga bulag ay tinatawag ng Panginoon, sabi niya, Jesus, Son of David, because there's a prophecy na magagaling po ang Messiah kay David, sa lineage ni David. And pinulfill po ng Diyos. Si David po ba? Super clean. Amen? Maayos ang buhay. Meron din po pagkakamali. Ang maganda lang sa kanya, nung kinumpronta siya sa kanyang pagkakamali ng Diyos, hindi po siya matigas. Binigay niya ang kanyang buhay. Kapatid, kung ikaw ngayon nandito at ganun din ang sitwasyon mo, ang Christmas para sa iyo. Gusto niya magpatuloy ng Panginoon ng lineage niya sa iyo. Gusto niya maging anak ka ng Diyos. At mangyayari yun, ang pagiging anak ng Diyos, pag ginawa mong Panginoon at tagapagligtas mo ang Panginoon Jesus. At iwanan ko po kayo sa huling storya. Yun po ay si Bathsheba. At nakita ko po si Bathsheba. Si Bathsheba na isa pong biktima. Wala po siya magawa. Biktima ka ba ngayon ng mga circumstances sa buhay mo? Maring hindi ganitong biktima. Amen? Sexual harassment. At maraming pang bagay. At na-dominate dahil hari siya. O maring nagustuhan niya rin yan. Biktima rin siya ng sarili niyang passion. Maring ikaw yun. Pero hindi po tumigil ang Diyos na sabi, hindi, wag na nga lang yan si Bathsheba, wag na nga lang yan si David, wag na nga lang yan si Rahab, wag na nga lang yan si Ruth, wag na nga lang yan si Tamar, wag na nga lang yan si Judah, wag na nga lang yan si Israel, wag na nga lang yan si Jacob, Jacob, wag na nga lang yan si Ishak, wag na nga lang yan si Abraham. Kahit na ano po yung nangyari sa buhay nila, ano man yung naging past nila, fix po ang Diyos na gusto ko sa kanila magdami. Ibang tingin ko sa mga tao. Kapatid, yung mga taong pinag-usapan natin ngayon, marami pa ho yan na pag-uusapan natin. Doon po nanggaling sa hindi po magandang relasyon na ito. Doon po nanggaling si Solomon. Alam na natin sa mga hari si Solomon. If we'll talk about Solomon, marami rin pong failure sa buhay. Ang Biblia po hindi po nagtatago ng mga failure ng mga character sa mga tao dito. Bakit po? Totoo po yun kasi yung Biblia. Napakatotoo nito na gusto niya pakita na wala kang pag-asa, kapatid, kung wala ang Panginoon sa iyo. At yun ang reason at ang message ng Christmas. Bakit may Christmas? Gusto kanyang bigyan ng pag-asa. At bakit dito sa mga taong ito nanggaling ang Panginoon na hindi mga perpektong tao? Kasi wala naman po talagang perpektong tao. Mga tao rin po pinanggalingan ng family history nila. May mga sigalot, may mga problema, may mga loopholes, may mga flaws. Ang maganda, naging parte sila naman. Naging parte ng buhay nila ang Panginoon. Ng history nila ang Panginoon. At yun din po ang gustong gawin sa iyo ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na maging parte siya ng buhay. Amen? Palakpakan po natin. Ayaw po natin tumayo para mananalangin.